Sama-sama tayong magiging Saksi! Yung bus inaanod. Palutang-lutang sa rumaragasang baha ang isang minibus sa Noveleta, Cavite. Isa ang Noveleta sa mga napuruhan ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Christine kagabi. At sa Tanawan City naman sa Batangas, sa bubong na tumulay ang isang lalaki bitbit ang kanyang anak para makaligtas sa rumaragasang baha. Kwento ng uploader, pumasok ng tubig sa unang palapag ng kanilang bahay, kaya't sa bubong na dumaan ang mga taong nire-rescue. Patuloy pa rin bumabangon ang mga taga Cavite, Batangas, Bicol at iba pang nasalanta ng bagyong Christine. Hindi po bababa sa 46 na patay sa buong bansa ayon sa Office of Civil Defense, karamihan mula sa Bicol at Calabarzon. 18 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng lupa at mga bato sa Talisay, Batangas. 5 pang nasawi sa bayan ng Agoncillo na matangay ng agos. Saksi, si Marisol Abduraman. Ni hindi mapasok ang bayan ng Lemery, Batangas kahapon dahil sa lalim at lawak ng baha. At nang humupa ito, pumalit naman ang makapal na putik at alikabok na siyang nagpapahirap ngayon sa pagdaan ng mga sasakyan. Sa isang kalsada sa Palanan, kahapon pa stranded ang mga truck dahil sa sangkaterbang putik, hindi pa rin ito madaanan. Sa bayan ng Agoncillo, kagabi pa problema ang sandamakmak na putik. Ang residenteng ito, kinailangan maghukay para makuha ang nabalaho niyang motorsiklo. Maraming sasakyan ang natangay at naipit sa putik. Pati loob ng mga bahay na puno ng lupa. Nagtumbahan ang mga puno at nakaladkad. Di lang sari-saring gamit, kundi pati bahay. Yung bahay na kulay green na bubong na yan, kuya, nakatayo yan dito. Dito mismo. Oo, nakapitro talaga ng daan ng bahang ito. 5 ang nasawi sa bayan. 3 sa Barangay Subic, Ilaya, 1 sa Subic Ibaba at 1 sa Barangay Panhulan. Lahat sila inanod at natabunan ng lupa. Ang tiyuhin ni Joel sinigurong ligtas ang kanyang pamilya, pero siya ang napuruhan. Ay kami po yung halos mga iyak-iyak. Wala nang buhay ang aking tiyuhin nung makita kong ganoon. Kaya yung pinsan ko iyak na sinakripisyo na rin kahit mahirap ko, isinalya ng kahoy para maialis lang ang kanyang ama. Nangangailangan ng karagdagang equipment ang lokal na pamahalaan para mapabilis ang clearing operation sa mga kalsada. Meron pa tayong mga hindi pa nararating na lugar. Sobrang hirap kasi for the first time, yung communication line ang hirap dahil wala kaming internet. Kahit yung mga cellphones namin wala din signal. Normally ay nagbabaha, tubig lang. Pero madali siyang mag-subside. Ngayon ay yung tubig may kasama siyang lupa. May kasama ding mga puno-puno. Na-uproot na yung mga kawayan, ibang puno. Sobrang dami ng tubig. May mga residente ring nalibing sa guho sa Barangay Sampaloc sa bayan ng Talisay, kabilang sa mga natabunan at hindi pa rin nakikita ang mag-ina ni Elmer de Jucos. Hindi naman nung sumisok at na maglalanslide dyan gawa ng mahina naman ang ulan kaso wala magdamag. Pagbalik namin dito, yun, gumuho na. Napatakbo raw ang 2 niyang anak pero naiwan sa loob ng bahay ang asawa at 2 taong gulang na anak. 20 household at meron pong ang nahagip dito yung mga 8. There are pockets of landslides, no? Magmula Tagaytay, pababa dito. Lahat ng tubig at punong nabuwan at mga boulders and lupa, dito pababa. Hindi mo sukat akalaan na itong aking kinatatayuan ay dati may mga nakatayong bahay pero ngayon makapal na putik na at naglalakihang mga bato. Natabunan kasi ang mga ito na magka-landslide sa kasagsagan ng ulan kahapon. 2 pa ang nawawala at 18 na ang kumpirmadong nasawi sa landslide. Ang 2, dito nakita kahapon sa likod ng bahay ni Celo. Ilang metro ang layo mula sa landslide area. Dala ho siya ng baha, dito ho siya dala. Nandito siya. Dito namin siya nakuha. Galing ho doon. Kaya pag yung nandong patay, hindi nakuha, nandito yun. Ang mga na-retrieve, idinaan sa lawa para maihatid sa bayan. Ang iba pang mga bahay, establishmento at sasakyan sa Talisay lubog sa makakapal na putik. Hindi rin madaanan ang kalsadang ito sa Talisay, Batangas dahil bukod sa napakakapal na putik, hamon din itong mga nabol na puno na nakahambalang din sa kalsada.
Mga tipak na bato naman ang kasama ng lupa at mga sanga ng kahoy na nahulog sa bahagi ng National Highway sa San Jose, Batangas. Walang nasaktan. Ang ilang kalapit na tindahan, winasak ng malalakas na hangin gawa ng bagyo. Lumog pa rin sa malawak na pagbasa ng Subo ang ilang residential area at may baha pa rin sa JP Laurel Highway sa Lipas City. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-ikot kanina sa mga bayan sa Batangas at Cavite na pinakanapuruhan ng Bagyong Christine. Utos ng Pangulo, gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno sa rescue at relief operations, sa lupa, sa tubig o sa airman, kahit pa ang mismong presidential chopper. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. Bilin niya sa mga pinuno ng gobyerno. Just remember, there are people still in water right now. They're still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Bago mag-alas 8 ngayong gabi, umabot na sa 173 bayan sa bansa ang idineklarang nasa state of calamity. Kasama rin ang 22 syudad sa bansa. Buong probinsya ang naka-state of calamity sa mga lalawigan ng Albay, Camarines Norte, Catanduanes, Camarines Sur, Cavite, Quezon at Batangas. Kabilang sa mga epekto ng pagdedeklara nito, ang pagkakaroon ng price freeze sa mga pangunahing pangangailangan sa loob ng 60 araw, pag-aproba sa mga pautang na walang interes, pamamahagi ng calamity fund at pagtanggap ng donasyon mula sa ibang bansa. At kabilang sa mga lugar na nasa state of calamity ang bayan ng Noveleta, kung saan inanod ang isang minibus, at sa lalawigan po ng Quezon kung saan tinangay ang ilang bahay. Saksi si June Veneracion. Naanod na po ang bahay. Bahay, anod na! Halos bubong na lang ang natira sa bahay na ito na inanod ng malakas na agos sa sitio Pardahan sa barangay Manggalang, Bantilan sa Sariaya, Quezon. 8 bahay ang inanod sa sitio. 30 residente ang nawalan ng tirahan. Ari natira. Ari po saksakan. Wala. Ang hero, nandun na sa tubig. Pader, pundasyon. Pader at saka pundasyon ay mga hollow blocks. Paano kayo magsisimula uli yan? Bahala na. Bahala na. Hala ng Panginoon sa amin. Laging problema ng mga taga-barangay ang rumaragas ng ilog kapag may masamang panahon. Nais po namin may payon at may parating po sa national government para po sa komunidad po dito, para huwag po mawala ang mga taong naririto po. Lagyan po natin ito ng protection wall. Sa buong bayan ng Sariaya, 19 na bahay ang totally damaged. Mahigit 300 naman ang bahagyang napinsala. Sa Lukban naman kung saan idineklara na ang state of calamity. Isa sa napuruhan ng paaralang elementarya ng Lukban 3A. Wasak ang 4 na classroom at halos bumigay ang bahagi ng covered court nang mabagsakan ng puno. By November 5, resume po ng face-to-face classes namin. Kasi para itong week na to, para may ready po namin yung aming classroom. Nasa 5,000 household ang putol ngayon ang water supply dahil nasira ng bagyo ang linya ng tubig. Sa ngayon, ang ginagawa namin ay nagrarasyon muna kami ng tubig doon sa mga apektadong lugar. Kinagupit din ng malakas na hangin at ulan kahapon ang Kalawan, Laguna. Lalim! Naku, yari tayo dito Sa Bae, Laguna, makapal na putik ang iniwan ng Bagyong Christine. Mahigit 100 pamilya ang ipinalikas sa Bae Elementary School. Makapal na putik din ang iniwan ng Bagyong Christine sa ilang bahagi ng Calamba. Sa Los Baños, nadatna ng GMA Integrated News na inaayos ang ilang sirang linya ng kuryente. Ayon sa Meralco, mahigit 250,000 sa kanilang mga customer ang nawalan ng kuryente kagabi dahil sa Bagyong Christine. Pero kaninang hapon, naibabayan sa 200,000 customer. Karamihan sa kanila taga Laguna o di kaya Cavite.
Makapal na putik din ang iniwan ng bagyong Christine sa Noveleta, Cavite. Sa tindi ng Agos, inanod ang minibus na ito kagabi. Inabutan naman ng GMA Integrated News ang ilang residente na itinatayo ang minibus na ito na nakatagilid sa maputik na daan. Para po ma'am nangyari, tsunami. Inatras ko po dito sa gilid. Tapos tinalian ko. Ngayon, nung napatid yung tali, umatras siya, tumama sa poste, bumaligtad na. Mabuti na lang at naigilid pa ng driver ang minibus, kaya nakapunta sa ligtas na lugar ang mga pasahero niya. Kahit maaraw na, may mga lugar na baha pa rin sa Noveleta, Bacoor at Kawit. Kagabi, hanggang dibdib ang tubig sa ilang lugar. Ang isang taga-Kawit, bitbit ang supot ng kanin na siyang paghahatian niya at ng kanyang mga apo. Wala akong pagkikitaan eh. Anong tulong po ang kailangan? Yung kailangan yung mga apo ko, yung mga kakainin, tsaka yung susuotin ng mga damit. Ayon sa Provincial Public Information Office, ongoing pa ang pamimigay ng relief goods. Mahigit 13,000 residente ang apektado sa buong lalawigan na isinailalim na sa state of calamity. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Humupa na ang baha pero basura at putik naman ang iniwan ng bagyong Christine sa ilang bahagi ng Metro Manila. Saksi, si Emil Sumangil. Kuha yan sa isang establishmento sa Cubao, Quezon City kagabi. Kasagsagan ng hagupit ng bagyong Christine. Sa lakas ng hangin, hindi lang isa, kundi dalawa ang nadulas sa kalsadang binabayo ng ulan. Nakuhanan din niya ng isang commuter na pauwi sa trabaho. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, baha pa rin sa Araneta Avenue kaya hindi makaraan ang mga sasakyan maliban sa malalaking truck. Sa barangay Tatalon, may nagbabangka na kagabi dahil sa abot baywang na baha. Ilang bahay ang pinasok ng maitim at maruming tubig. Nasanayan mo na rin, nakakapagod. Katulad ng bagyong Karina, nakakapagod ilang araw. Halos isang linggo maglinis, maglaba, pero nakakapagod talaga. Pero dito ka nakatira, wala kang magagawa. Kinaumagahan matapos humupa ang baha sa Araneta Avenue, nahakot naman ang sangkatutak na basura. Sa Parañaque, napalusong din ang mga commuter kagabi dahil sa baha malapit sa isang mall. Abot dibdib ang tubig kaya ilang sasakyan ang tumirik. Sa Marikina, mahigit 2,000 pamilyang dinala sa evacuation sites. Sa gitna ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyong Christine, itinaas kagabi sa second alarm ang Marikina River matapos nitong maabot ng 16.8 meters. Maagang nagsara ang mga establishmento, lalo't ilan sa mga ito pinasok na ng tubig mula sa ilog. Stranded ang mga customer ng isang resto bar sa gitna ng malakas na ulan. Humupa rin ang baha pero naiwan naman ang makapal na putik. Ilang araw na rin po kami walang tulog. Kasi pag umangat po yung tubig dito, kailangan po namin iangat yung mga gamit namin. Normal level na ang tubig sa Marikina River kaninang umaga. Ilang residente ang nadata naming namimingwit sa ilog. Ano ho yung huli nyo? Ito, tilapia. So ito ho ay kakainin o ano ho ang balak? Po yan. Hanggang kailan ho? Hanggang mamayang gabi yan. Sa buong mag-anak na ho ito? Opo. Okay. Kung madadagdag pa, hindi short eh. Tsagaan lang kami rito. Pangkain po kung may mahuli. Kung wala, di wala rin. Ano lang, libangan lang din po. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi.